Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo Santo Padre Pio sa inyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat, naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at pagmasundan namin ay pinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakamahamak sa mga hinirang ng Diyos, gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at may mga kapangyarihang doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan.
Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang lahat po'y magstayo. Sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa iba pang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon
kapag dinatngan siyang gumagawa ng gayon, pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang iba pang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa mga pilgrims and devotees ng Padre Pio, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the National Shrine of Padre Pio. Sa panahon natin ngayon, pag nanood kayo ng TikTok or sa YouTube, laging pinipicture o kaya pinapakita yung mga prank, no? Yung mga content na prank. No? Pag pinanood nyo, marami sa atin siguro natatawa, ano, dahil marami mga naluloko. Ano. Pero pag pinagmasdan mo mabuti, hindi ka matutuwa. Ano. Dahil para bagang ang buhay ay hindi na seryoso. Ano. At laging pabiro na lamang. Ano. Kahit sa buhay natin, spiritual, parang ang buhay natin kung minsan ay joke na lang lagi. Ano. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, nung abang binabasa ko ito, nung sinabi ni Jesus sa unang talata pa lamang, nung sinabi niyang, tandaan ninyo ito. No? Keep this in mind. No? Kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. No? Alam niyo, ito isang paalala sa atin mga kapatid na ang Panginoon ay darating sa buhay natin na hindi inaasahan at inalintulan niya sa isang magnanakaw. Pag isang tao ay nagbabantay o kaya nakasara ang kanyang mga pintuan, siguradong hindi siya mapapasok nagmagnanakaw. No? Dahil ang magnanakaw ay dumarating sa oras na hindi natin inaasahan. No? Ganon din sa buhay natin, kumisan ang kamatayan ay dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. No? Kaya nga kung ating pagninilayan sa buhay natin, itong buhay natin ngayon, dapat kung ano ang buhay natin ngayon ay paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, sabi sa Ebanghelyo ngayon, itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talihang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sabi niya, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siyang pamamalayan ng kanyang Panginoon sa sambayanang ito upang magbigay ng ibang mga alipin ng kanyang pagkain sa karapatang panahon? Sabi niya, mapalad ang aliping iyon sapagkat dinatnan siyang gumagawa ng gayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. At pag tayo pinagkatiwalaan, ibig sabihin, tayo'y karapat-dapat. Tanungin natin ang ating mga sarili, tayo ba'y karapat-dapat na pagkatiwalaan? Siguro, kung ating pagninilayan sa buhay natin, kung tayo ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon, dapat yung ipinagkatiwala sa atin ay pinapahalagahan natin, minamahal natin.
Kumbaga, ito ay mayroong halaga dahil ito ay galing sa Diyos. Ano? At ano ang mga pinagkatiwala ng Diyos na yan sa atin? Una sa lahat ng ating buhay. Ano? Ilan ba sa atin dito yung pagising kayo ng umaga nagpasalamat sa Diyos? Ano? O kaya ilan ba sa atin dito ang pagising sa umaga ay nagreklamo na agad sa Diyos? Ano? Di ba dapat tayo ay magpasalamat muna. You must be grateful. Ano? Dahil sa biyaya pinagkaloob sa atin, dahil kahit may bagyo, umuulan, tayo ay buhay pa rin. Ano? Maraming tao ngayon, o may mga tao ngayon na hindi na nagising. May mga tao ngayon na, kumbaga pagising sa umaga, ay hindi na naging maganda ang pagising nila. Ano? Pero tayong nandito ngayon, dapat tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya pinagkakaloob sa atin. At hindi lamang yan, ang buhay na yan ay dapat nating pahalagahan, mahalin natin habang tayo nabubuhay. Ano? Iyan ang una, buhay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pangalawa, ang ating kabuhayan, ano? Ang ating hanap buhay. Ano? Marami siguro sa atin nandito ngayon ay isa sa mga hinihiling kay Padre Pio ay sana magkaroon sila ng magandang kabuhayan. Ano? Sana Padre Pio, paglapit natin sa Kanya, sana Padre Pio, magkaroon ako ng magandang trabaho. Sana Padre Pio, maging maayos ang aming negosyo. Sana Padre Pio, maging magandang buhay namin. At marami pang iba. At ito yung laging hinihingi natin, ano, di ba? Pagkatapos ng pamilya, kabuhayan. Ano? Na maging maganda ang buhay natin nang sa ganon, mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Ano? Pangatlo, kalusugan. Na kumisa ng kalusugan na ito ay, kumbaga, di natin nabibigyang halaga. Ano? Napapabayaan natin. Ano? Di ba? Ilan sa atin dito ay merong karamdaman, merong sakit at karamdaman. Ano? Itong karamdaman na ito ay nakuha natin, o hindi man lahat, ano? Dahil kumisa sa pag-aabuso natin sa ating katawan. Ano? At hindi lamang yan, kumisan hindi natin nabibigyang halaga ang ating kalusugan. Ano? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, dapat tayo bilang Kristiyano, dapat ang buhay natin ay paghahanda lagi. Ano? Sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang aliping iyon. Ano? Mapalad ka bilang magulang na narito ngayon kung ikaw ay naghahanap buhay para sa iyong pamilya. Ano? Nang sa ganun, pag nadatnang ka ng Panginoon, pagdating ng panahon, maging maganda ang iyong pagpasok sa Kanyang kaharian. Kaya nga, napakahalaga, ang buhay natin ay paghahanda lagi sa pagdating ng ating Panginoon. Ano? Si Padre Pio ay isang halimbawa ng paghahanda doon siya'y nabubuhay pa. Ano? Alam niyo si Padre Pio, ang kanyang sandata lagi, ang kanyang panalangin. Ano? Nagdarasal lagi, sabi sa kwento, si Padre Pio ay mayroon siyang special devotion sa mahal na ina, at sa banal na Eucharistia. At sa tuwing siya nagdadasal araw-araw, sabi sa kwento ng buhay niya, siya ay nagdadasal lagi ng Santo Rosario. Ngayon ay month of the Rosary, October. Pagdadasal ng Santo Rosario. Sabi sa kwento, 15 times siya araw-araw, ano? Yung dati noon 3 mysteries pa, 3 decades. Ano? Dinadasal niya yun araw-araw, ano? Paulit-ulit. At hindi lamang yan sa pinagdadasal niya yung, kundi pinagninilayan niya yung buhay ng ating Panginoon Jesucristo, kanyang pagkapakasakit at muling pagkabuhay. At ito ay ino-offer niya sa mga taong nangangailangan ng kanyang panalangin. Ano? Kaya nga, yung kanyang buhay ay panalangin lagi, paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Ano? At bago siya namatay, ang kanyang nasambit ay ang dalawang pangalan, Jesus at Maria. Ano? Kaya yung kanyang pag-akit sa langit ay napakadali. Ano? Kaya ito rin mga kapatid ang panyaya sa ating lahat. Ano? Tayo bilang mga Kristiyano, huwag sana tayo makakalimot magdasal. Manalangin tayo lagi. Ano? Alam niyo, kumisan, ang problema sa tao, lumalapit lang tayo sa Diyos at nagdadasal pag meron tayong hinihingi. Ano? Lumalapit lang tayo sa Diyos kung meron tayong mga pangangailangan. Ano? Lumalapit lamang tayo sa Diyos pag mayroon tayong mga nararamdaman. Pero pag wala, maganda ang lahat, hindi tayo nakakaalala sa Diyos. Mga kapatid, sana sa buhay natin, maging bahagi natin ang panalangin. Ang pagdadasal ng Santo Rosario. Kaya nga ito yung laging tinuturo ni Padre Pio sa lahat ng mga taong lumalapit sa Kanya.
Alam niyo si Padre Pio, lagi siya may dala-dala mga extrang rosaries. Ano? At lahat ng mga lumalapit sa kanya, binibigyan niya ng rosaryo. Ano? At sinasabi niya, huwag kang makakalimot magdasal nito. Dahil ito ay sandata, paglaban sa kasamaan, sa demonyo, ano? Na umaakit sa atin para tayo mapalapit sa Diyos. Ano? At ito lagi yung tinuturo ni Padre Pio. Ano? Ang kanyang kabanalan ay hindi lamang nakikita sa kanyang buhay, kundi ito ay ibinabahagi niya sa kanyang kapwa. Ano? Kaya mga kapatid, ito ay isang paalala rin sa atin. Ano? Tayo ngayon ay narito para humingi tayo ng panalangin, ano? Tulong kay Santo Padre Pio. Ano? Sana hindi lamang hilingin natin na pagalingin tayo sa ating mga physical na karamdaman, kundi lalo tayong pagalingin sa ating spiritual na karamdaman. Ano? Ang pag-iwas sa kasalanan. Dahil alam natin, ito ang nagbibigay sa atin ng matinding sakit. Ano? Ang palayo o malayo tayo sa ating Panginoon. Ano? Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, ipagdasal natin na way pagkaloob ng Diyos ang biyaya. Ano? Sana tayo rin ay naghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Tanungin natin ang ating mga sarili, kung dumating ang Panginoon o ang Diyos sa buhay natin sa oras na ito, tayo ba'y karapat-dapat? Ano? Tayo ba ay nakahanda para sa kanyang pagdating? O baka naman sasabihin natin, it's only a prank. Ano? Hindi totoo yan. Joke lang. Ano? Mga kapatid, ito ay isang paalala sa atin ano, na sana nasabi ng Panginoon ay seryosohin natin. Hindi ito biro. Ano? Ang pagdating ng Panginoon ay dumarating siya o darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. Ano? Kaya lagi tayo maghanda. Ano? Sabi nga ng motto ng Boy Scout, laging handa. Ano? Iyan din dapat ang maging motto ng isang Kristiyano, isang Katoliko, laging handa para sa pagdating ng ating Panginoon. Magsitayo panglan. Buong taimtim tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan, at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na naglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon, naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay
pala ng aming hiling. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kalubong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan kay Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa ng sasambayanan. Ang malasakit na ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kailang iniukol kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga kailang sisiawit ng papuri sa nawalang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napapuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapinigbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, at ni Santo Padre Pio, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang
Panginoong Yesu, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalitan niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming malalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tanging namin sa kapayapaan ng buong sansinuko. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa. Katawan, tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inumin ng bibigay sa amin ang kalakasan. Diyos amang lumikha ng lahat, Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos amang mapagmahal, sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanggapin mo't gawin
Ang lahat po ay magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsisapakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at sa kamalasakit sa kapatao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre. At buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay, may mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, ngayon po ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang oras po ng hiling mas sa tiling liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-5, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng dinner for a cause sa darating na December 10. Meron po tayong available na ticket sa halagang 2,005 piso lamang. Kalakip na po nitong concert ni Mito Yonting at ng kanyang banda na The Drivers. Gayon din ang iba't ibang natatanging mang-aawit, kasamang ilang pari ng Archdiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Ika-6, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero
tayo pong lahat ay naanyayang suportahan ng ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Nais po nating pasalamatan sa ngalan ng ating Kura Paroko Rektor ng Pambansang Dambana, Father Oscar Andal, ang mga paring nakasama natin ngayon mula si Father Archie na laging naririto kapag tayo ay may healing liturgy, gayon din sa nanguna sa ating pagdiriwang. Pero bago yun ay sa mga nakiisa po sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, kayong mga naririto at mga nasa online ngayon, gayon din lahat ng ating mga tagapaglingkod na nariritong tumutulong sa ating pagdiriwang. Pasalamatan natin ang nanguna sa banal na pagdiriwang. Siya po ay katulong nating pari, lalo na sa formation ng ating mga konfradiya at sa pagtuwang sa ating espiritual na pangangailangan dito sa Pambansang Dambana. Isang kapuchinong pari, palakpakan po natin si Father Tony Ala. Pagkatapos ng banal na misa at ng huling pagbabasbas, isusunod kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may paggagawad ng langis. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang lahat po'y magstayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyo ka habang ginagawa ng bagabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal, na ngayon ay pinararangalan ay sanawa magpapala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay laging walang naway makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon kinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makiisa sa banal na kaligayahang walang hanggan. Amen. At naway pagpalain ko yung mga pangirihan ng Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Habang inaawit ang awit kay Padre Pio, atin pong ipapasok ang kanyang mga relikya. Ating gunitain ang buhay na banal na samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niya dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at paglibisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Palakpakan natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay natin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin.
Mga kapatid, sa kaunting sandalang katahimikan, pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at hingin natin ang kapatawaran sa ating Panginoon. O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko. Hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa, dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastanganan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopotan ang kasalanan, at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika, na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya, ang anumang maaaring maging daan na ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang iyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mo muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng panalangin ng aming mahal na Inang Maria at ang aming patrong si Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Inihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na bubuhay tagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng mabuting balita, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya'y ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang pag-aari. Ngunit hindi siya gumaling, bagkus ay naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito, sa gitna ng maraming tao at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo, at itinatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit? At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhas ay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Mga kapiyo, tuwing ika-23 ng buwan, tayo po'y nagbabahagi ng natatanging kwento ng pagpapagaling sa karamdaman na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ngayong buwan ng Oktubre, pakinggan natin ang isang kwento ng paggaling sa kanyang sakit na kanser. Panoorin natin ang kwento ni Miss Joan Centeno. Sa kabila ng matinding pagsubok, isang kwento ng himala at pag-asa muli ang ating mapapakinggan. Ito ang kwento ni Miss Joan Centeno na dumaan sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ang laban sa stage 4 breast cancer. Siya ang magpapatunay na sa gitna ng sakit at pangamba, nariyan ang walang hanggang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na paghingi ng tulong at intersesyon ni Santo Padre Pio.
Ako po si Joanne Centeno. I'm 52 years old. I'm a single mother. Nakilala ko si St. Padre Pio during nung buhay pa yung anak ko kasi she got ovarian cancer siya for stage 1. So that time, we visited here, syempre para sa kanya. They said that St. Padre Pio is, you can ask for healing prayers like that. Na-detect yung cancer ko. That was year 2015. A breast cancer patient ako, stage 4 na that time. Hindi ko pa alam paano yung gagawin ko talaga. Parang pagka talagang tinamaan ka ng sakit na matindi, medyo lost ka. Bukod sa dinideny mo, parang hindi mo alam talaga kung anong umauna mong gagawin. Saan ka pupunta. Naisip namin na pumasyal dito noon with my sisters, family. At saka kasama ko pa yung anak ko noon. So nung pumasyal kami dito noon kay St. Padre Pio, meron akong nakitang matandang babae na sabi niya sa akin na, I need to confess first. Pinupunta niya ako dun sa chapel. Very solemn talaga yung place. So parang first time kong pumasok dun sa chapel na yun. Confess ako dun. Tapos sabi sa akin din ng matanda nun, after mo mag-confess, mag-offer ka kay St. Padre Pio ng bulaklak. I offered the flower to St. Padre Pio and then I prayed that time. First experience ko is yung healing mass niya na yung nakatayo pa sa harapan lahat ng may sakit. Yung una ko talaga, nung ginanon ako ng priest sa noo. So, hindi naman ako natumba. Tapos yung iba nakikita ko na natutumba sila. So, iniisip ko lang na, totoo kaya yun? Sabi ko gano'n. Gano'n yung nafe-feel nila. Talaga bang natutumba sila? But then, after ko nang galing dito kay St. Padre Pio, pagbalik ko sa Manila, and then pagbalik ko sa doctor ko, okay na ako ng okay sa lahat ng sinasabi ng doctor. Okay. Parang yung trust mo, nandun na. Parang may nag-guide sa'yo, di ba? So, naging dire-diretso yung gamutan ko hanggang on my first chemotherapy. Nagpakalbo na talaga ako. Nang bumalik kami dito kay St. Padre Pio noon. And then, I asked him to pray for me also na sana bigyan pa ako ng chance kasi isa stage 4 breast cancer nga ako, the patients, diba? So sabi ko, sana bigyan pa rin ako ng chance, napahabaan pa yung buhay ko kasi syempre andito pa yung mom and dad ko, the family, my daughter, di ba? So, sobrang nung dasal ko na sana pagalingin niyo pa ako o ganyan. Then nung tinawag na kami sa harap, so nagkiss ako sa relic ni St. Padre Pio, parang naalala ko pa nun. Tapos pa-impress na ginano niya isa ko yung cross. Pag ganon niya nung thumb niya, at first kasi nung ginano ko nung thumb niya, parang ganon lang ako. Yung second ko, pag ganon talaga niya ng thumb niya, magaan talaga. As in, bumagsak talaga ako noon. Puti lang yung nakita ko. Magaan na magaan. Actually, umiyak ako noon. Sinabi ko sa kanya na siguro, nung unang punta ko, baka yung faith ko, hindi pa ganon, di ba? Since then, lahat magaan sa akin. Kahit may pain ka sa lahat ng pagpagamot mo, di ba? During the operation and everything. Magaan lahat sa'yo. Hindi ako nakakaranas na nahihirapan ako. Kung hindi ko siya ganun iniinda. Every night nagdadasal ako sa kanya, nagnovena ako sa kanya, kay St. Padre Pio. Gusto ko lagi kong dala-dala yung small image niya. Parang feeling ko lagi ko siyang kasama. Tapos tuwing pupunta ako dito, magbabow head ako sa kanya. Pakiramdam ko, lagi siyang nakaganon yung kamay niya sa akin na, oh, kamusta ka? No, gagaling ka. Parang ganun eh. Parang ginakausap ko eh, di ba? Unti-unti yun hanggang sa gumaling na ako. I know that St. Padre Pio, nasa tabi ko siya. Alam kong tinulungan niya ako, tinalakas niya yung loob ko, pinagdasal niya ako. Yung faith kasi, pag pumasok sa'yo, andun eh, di ba? Mararamdaman mo siya. Wala naman akong pinagkwentuhan din pati kung ano yung na-experience ko during that time na bakit ako natumba, ganyan. Well, yung anak ko, naikwento ko sa kanya. Sinabi ko talaga sa anak ko na, you know what, anak, yung miracle kasi totoo yun. Sabi ko, yung kay St. Padre Pio, yung nakikita natin sa TV na lahat ng katanungan natin na totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo talaga siya. Basta yung faith mo sa kanya, sa pagdadasal mo, binigay mo sa kanya, lalapitan kanya. Pararamdam niya sa iyo yun. Yung pagmamahal niya sa iyo. Pararamdam niya sa iyo na hindi ka nag-iisa. Na nandyan ako, anak. Parang andyan ako, huwag ka mag-alala. Maraming salamat sa lahat. At saka salamat kasi nakilala ko siya. Naramdaman ko siya. Sa lahat ng pinagdaanan ko, alam ko nandyan siya. Sinamahan niya ako dun sa laban. At alam kong lagi niya akong pinagdadasal. Tuwing may nararamdaman ako, alam kong inaalis niya yon. Yung takot ko lagi, gano'n. When you pray directly to Him, ibigay mo lahat, sabihin mo lahat, yung lahat ng kahinaan mo, yung lahat ng takot mo, bigay mo yung buong pagtitiwala mo kay St. Padre Pio na
magagabayan ka niya at kaya ka niya ipagdasal. Bigay mo yung buong tiwala mo yun sa Kanya. Isang kwento ng pagsubok at tagumpay ang muli nating nasaksihan. Ang himalang dulot ng walang hanggang pananalig at pananampalataya. Tunay nga na anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay, nariyan ang Diyos na palaging handang gumabay. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya, sapagkat sa bawat laban sa buhay, hinding-hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan natin ang Diyos sa Kanyang ginawa kay Miss Joanne Centeno sa pamamagitan ni Padre Pio. Baka kayo din po ay may kwento ng kagalingan ng pagpapagaling sa inyo, sa inyong mahal sa buhay mula sa Diyos. Kayo po'y makipag-ugnayan sa aming opisina upang maibahagi rin naman natin sa ibang nangangailangan ng inspirasyon ng kanilang paggaling. Tayo po'y magsitayo, ipagpapatuloy natin ang ating liturhiya ng pagpapagaling. Tayo po'y aawit ng Come Holy Spirit. Itataas natin ang kanang kamay, tanda ng pagsuko sa Kanya, at ang kaliwa ilalagay natin sa ating dibdib, tanda ng kababaang loob sa hinihiling nating kagalingan mula sa Panginoon. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Sa katahimikan ng ating puso, iluhog natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan habang patuloy na naghahaming ng pagtawag sa banal na Espiritu. Ama naming makapangyarihan, Ama naming banal, Ama ng kagalingan, narito po kaming iyong mga anak, dumudulog sa iyong awa at pag-ibig, upang kaming lahat at ang aming mga mahal sa buhay ay bigyan mo ng kagalingan sa aming mga pinagdadaanan ngayon. Hipuin po ng iyong mapagpagaling na kamay ang aming puso, diwa, kalooban, isipan at katawan upang ang aming buong pagkatao ay makaranas ng kagalingang nagmumula sa iyo. Alisin, Panginoon, sa aming isip ang lahat ng bumabagabag. Ang mga problema ay pahupain. Bigyan kami ng lunas sa aming mga pinagdadaanan. Ang aming mga isipin ay mabawasan. Magkaroon ng kalutasan ng aming mga problema na sa amin ay umaalipin dahil sa aming pagnanais na kami ang makalutas nito. Pagkalooban kami ng kagalingan sa aming kalooban. Bigyan kami ng tiwala, ng pag-asa, ng kabukasan sa iyong kalooban, upang lahat ng mangyayari sa aming buhay ay maging ayon sa iyong plano at nais para sa amin. Pagkalooban din kami ng kagalingan sa aming espiritu,
Bigyan kami ng kababaang loob at ng pagnanais na magsisi, makadulog sa sakramento ng kumpisal upang makabalik sa iyong pagmamahal at awa. Higit sa lahat, Panginoon, hipuin ang iyong mapagpagaling na kamay at sa pamamagitan ng ngalan ng Panginoong nagbibigay kagalingan, sa panalangin ng aming patrong Santo Padre Pio at pagkalinga ng aming mahal na ina ng mga biyaya, pagkalooban kami kung iyong kalooban ng kagalingan sa aming mga katawan. Alisin ang lahat ng nagpaparusa sa aming pisikal na nararamdaman. Mula ulo hanggang aming talampakan, bigyan mo ng lunas upang kami makabalik sa kalusugang sa amin ay magpapanatili ng aming paglilingkod sa iyo at sa kapwa. Alisin ang mga baradong ugat, ang mga buto, ang mga lahat ng aming nararamdaman sa aming loob ng katawan. Kami ring mga dumaranas ng malulubhang sakit ay iyong pagkalooban ng pagkakataon na muling gumaling upang makabalik sa aming pagmamahal sa aming kapwa. Kaming nararatay dahil sa aming nararamdaman sa banig ng karamdaman, kaming mga hindi makalakad, masasakit na mga kasukasuan, mga bagay na hindi maayos sa amin. Panginoon, lahat ng ito'y iyong hipuin upang kami magkaroon ng kagalingang aming minimithi. Kaya hindi ng aming mga mahal sa buhay, yung kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan, mga katrabaho, na hindi makaparito dahil sa kanilang mga iniindang sakit. Sila rin po ay pagkalooban mo ng kagalingan upang kaming lahat bilang isang pamilya at pamayanan makabalik sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Bigyan kami ng lakas ng katawan, liwanag ng kaisipan, ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa pamamagitan ni Padre Pio, pagkalooban kami ng kagalingan kung ito po'y iyong kalooban, nang sa gayon kaming lahat ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa kapwa para sa iyong kapurihan at sa aming kabanalan. Lahat ng ito'y tinataas at hinihiling namin sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, gayon din ni Santo Padre Pio, at ng mapagpagaling na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kasama mo't ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Panalangin para sa pagpapagaling. Panginoon, kayo, Kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ng aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio,
Buong giting at tahimik na tiniis ninyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matyaga rin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, na lagi kong bigyan ng panahon ng aking sarili na makisalo sa banal na misa, kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakakaligalig sa akin, sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ngayon po'y gagawin natin ang pagpapahid ng langis ni Padre Pio. Paglapit po ninyo sa mga pari at sa mga ministro, ilalahad ninyo ang inyong 2 palad ng magkahiwalay. Lalagyan kayo ng langis sa noo at sa inyong mga palad. Kayo na po ang maghahaplas nito sa bahagi ng inyong katawan na inaakala nyo nagnanais ng kagalingan. Tahimik po nating gagawin ang bahaging ito. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Akong Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man mapunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Akong Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man mapunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata.
sumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan na di naghihintay kundi ang ating mabatid na ang loob mo'y siyang turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo. Ang lahat po'y magstayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga gamit sa pananalangin. Inyo pong hahawakan ang inyong mga pababasbasan. Isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tedya mo kami sa lahat na masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kay makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari na po ninyong ialay ang bulaklak kay Santo Padre Pio. Tayo rin po ay may pagpapakumpisal ngayong araw na ito, ngayong umaga hanggang alas 11 ng umaga, mamayang hapon 1:00 hanggang alas 3 ng hapon. Salamat po sa inyo. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.